Good morning. Actually, I'm not really feeling well, so medyo baka umubo na lang ako bigla. So, pasensya na. Ginawa ko right now. Praise God, may nagregalo ng barong jacket. Sabi ko, saktong-sakto naman, napakabuti ng Panginoon. Because I'm not really feeling good right now. But siguro, please continue to pray for me. Tomorrow din yung start actually ng school ko sa MA. So please do pray na maging mas maayos ako this coming week. Actually, yung sickness ko was December pa to eh. So pabalik-balik lang siya. So paki-pray na lamang. Kaya medyo humihiwalay ako sa inyong lahat kanina kasi ayoko makahawa para at least hindi naman kumalat yung sakit ko. Anyways, let us pray. Lord, once again, thank you for the blessing, the grace that you have given us, Lord God, this morning to be here, to be together, to be united in worship and in prayer. And as we listen to your word, we pray that you will open our hearts and our minds to the truth of your word. Help us to learn from you. Help us, Lord God, to not only understand, Lord, yung mga bagay na inyo pong ituturo sa amin ngayon, but Lord, we pray na tunay po namin itong mai-apply sa aming buhay so that we may grow in Christ and so that we may truly give glory to your name. Bless our time together. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Sa huli nating pag-aaral sa Luke chapter 6, akin pong na-quote si John MacArthur at mahalaga siguro na balikan po natin yun. Siguro kung maalala nyo po yung ating huling pag-aaral sa Luke chapter 6, yung pong the blessed and the cursed. Okay? Para po itong shorter version of the Beatitudes ng Matthew. So, babalikan ko lamang po yung sinabi ni John MacArthur doon sa huli nating pag-aaral. Sabi po doon, and I quote, "There are only two kinds of people in the world. Christ's true followers, the spiritually poor, hungry, sorrowful, and rejected, cry out to God for pardon and mercy through the sacrifice of Jesus Christ. They are blessed with eternal riches, satisfaction, joy, acceptance, and reward. In contrast, those who see themselves as spiritually full, rich, happy, and accepted will be cursed with eternal poverty, emptiness, sorrow, and judgment." Siguro mahalaga na makita po natin yung description po o yung character traits po ng isang tunay na blessed person. Siya po yung tunay na nagpapakumbaba, na alam mo yung nagnanais na makasunod sa ating Panginoong Diyos, mamuhay ng matuwid, tao na may kalungkutan sa kasalanan at tunay na nire-reject ang mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pero nga, mahalaga na makita natin sa ating mga buhay kung ito nga din ba ay tunay. Christ's true followers ay isang mahalagang paalala sa ating lahat. Ikaw nga ba ay isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus? Marami ang magkasabi na kilala nila si Jesus, pero hindi naman nakikita sa kanilang buhay ang kanilang pagiging isang tagasunod ng ating Panginoon. Iisipin ninyo, paano nga ba natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na tagasunod ni Jesus? Paano nga ba natin malalaman ang isang tunay na Christian? Kasi halos lahat naman po ng ating mga nakakausap, most probably, ay magkasabi na sila po ay Christian. At mahalaga na maging malinaw ang katotohanan ito upang inyo pong mai-assess ang inyong buhay kung tunay nga ba ang sinasabi mong pananampalataya. Is my faith real? Mahalaga po na makita natin yon. Sinasabi sa Bible ang mga palatandaang ito. Siguro, bigyan ko lamang po kayo, which was given by John MacArthur, na parang marks of a Christian. Sabi niya, repentance. Siguro, isa po itong palatandaan na magandang tignan po natin. Have you come to repentance? Diba, nakita nyo ba ang inyong pagiging makasalanan? At tunay nga ba na ikaw ay nag-acknowledge nito, nag-confess nito, at iyong patuloy na tinatalikuran ng kasalanan? Another one is humility. Meron ka bang paglago sa pagpapakumbaba? Ikaw ba ay namumuhay na for the glory of God o namumuhay ka pa rin sa kalooban mo? Do you grow in prayer? Dati hindi ka prayerful dahil wala kang pagtitiwala sa Panginoon, pero ngayon you live a life of prayer. May separation from the world. Okay? May pagtalikod na sa mundo at hindi na ito yung iyong nais, kundi ang nais mo ay ang ating kalooban ng ating Panginoong Diyos. May tunay na paglago spiritually or spiritual growth.
bearing spiritual fruit. Importante po na nagbubunga po tayo. Love, joy, peace. Mahalaga po yung mga bagay po na ito. Obedience. Mahalaga pong palatandaan ng isang pagiging Kristiyano. Okay? Hunger for God's Word. Alam mo yun, nais mo na makilala pa ang ating Panginoong Diyos. Kaya ka nagbabasa, nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And transformed life. May tunay na pagbabago. Hindi ko sinasabing fully na transformed ka na, pero meron kang paglago sa wangis ng ating Panginoong Hesus sa kanyang karakter. So na-experience nyo ba itong mga bagay na ito na mahalaga na makita po natin sa ating buhay bilang isang mananampalataya? Hindi pa lang, oo, pero hindi evident, di questionably po yung bagay na sinasabi ninyong pananampalataya. Kaya nga po actually nakakatuwa na kapag inaral po natin ang ating mga Bibles, si Paul, sinasabi niya, you are made righteous by faith. And then sabi naman ni James sa kanyang letter na ang faith mo ay dapat may works. Ibig sabihin, dapat may evidence. Hindi tayo naligtas dahil tayo mabuti o dahil gumagawa tayo ng kabutihan, kundi naligtas tayo sa ating kasalanan at dapat magresulta ito ng pagbabagong buhay na may pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. So ito po ay ilang mga bagay lamang na palatandaan ng marks ng isang tunay na Kristiyano. Isipin po ninyo ito. Maging honest po kayo sa inyong sarili. Kung tunay nga ba na itong mga katotohanan ito na nakasulat din sa salita ng Panginoon ay tunay nga din bang nakikita sa inyong buhay. Pero ang pinakamahalagang foundational mark ng isang genuine Christian is love. Importante po na makita natin na ikaw nga ba ay isang mananampalataya na puno ng pag-ibig. Siguro ang katanungan para ating makita ang katotohanan ito ay kung ano ang greatest commandment. Ano nga po ba ang greatest commandment? Sabi po sa Matthew chapter 22 verse 37 to 38, Teacher, which is the great commandment in the law? Sagot po ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, and He said to them, You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment, tunay na pag-ibig sa Diyos. And the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So pag-ibig sa Diyos, yung po yung una, vertical, and then horizontal, which is loving other people. So kung tunay mong mahal ang ating Panginoong Diyos, magresulta din ito ng pag-ibig sa inyong kapwa. So una, true believers love God. Pangalawa, true believers love others. Mahalaga po ito dahil ito po ay nakasulat sa salita ng Panginoon. Hindi po ito something na sinasabi ko lamang kung hindi ito po ay malinaw na nakasulat sa salita ng Diyos. Siguro isang passage in Scripture na mahalaga na inyong ma-memorize is John 13:34 to 35. Sabi po doon, A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. So may condition, magmahal ka ng kapwa mo katulad ng pag-ibig ni Kristo Jesus. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples. Dito tayo malalaman kung tunay tayong mananampalataya. Ang isang mananampalataya ay isang follower po ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga dito, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Siguro kung titignan niyo po ninyo yung inyong mga katabi, mahal niyo nga po ba sila? Okay? Siyempre sabihin niyo, oo. Okay? Pero is that love only verbal or is it experienced by your brothers and sisters here in the church? Kasi ang dali pong magsabi niya, ay, mahal ko tong katabi ko eh. Pero have you experienced that love na meron po talaga dapat tayo sa ating mga kapatiran? Hindi po siya isang bukang bibig lamang. Kung hindi, ang pag-ibig is, sabi nga, love is an action word. Verb po siya eh. Hindi po siya tamang description lamang kung hindi ito po'y dapat na nakikita sa ating buhay. Maaring, siyempre, isipin po ng marami ay love ko naman ng lahat. Pero ito nga po ba ay totoo? Ay ating inaral din ito sa teaching ni Brother RG sa 1 John kung ano ang marks ng isang tunay na Christian. At sa kanyang pagtuturo last time, those who love God and those who love his brother, yung kanyang naging tuon. Mababasa po natin ito sa 1 John chapter 2 verse 9 to 11. Whoever says that he is in the light and hates his brother is still in darkness. Parang ito sinasabi, nagpo-profess akong Christian kasi sabihin niya, I'm in the light,
Pero kapag alam mo yun, hindi mo mahal ang iyong kapatiran, okay, nananatili ka pa rin sa kadiliman, ibig sabihin, profession of faith lamang at hindi ka tunay na isang mananampalataya. Then verse 10, sabi doon, whoever loves his brother abides in the light, and in him there is no cause for stumbling. Verse 11, but whoever hates his brother is in the darkness and walks in the darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Sino ang brother na tinutukoy dito? Ang ating kapwa mananampalataya. Kaya nga, basically, kung ating pong titignan, meron pong church, tignan po ninyo kung may tunay nga ba kayong ipinapakitang pag-ibig sa kanila. Kaya nga mahalagang inyong tignan ang inyong katayuan ngayon bilang isang mananampalataya. Ikaw nga ba ay may tunay na pag-ibig sa kapwa mo dito sa church? Ikaw nga ba ay bahagi ng church? Ikaw nga ba ay nakikiisa sa kapwa mananampalataya? Ikaw nga ba ay may concern, okay, sa kapatiran natin dito? O wala ka lang pakialam? Basta ako, attend lang ako, uwi na ako after that. Bahala kayo. See you next Sunday. O ikaw ay isang lone Christian. Walang concern sa ibang mananampalataya. Ang pananaw, sabihin pa ng iba, it's between me and God. Yung type po ng kanyang religion. You are to be reminded, kaya may church. Kaya itinuguyod ng church ang church para maging isa sa pag-ibig ang kanyang mga pinili sa kaligtasan. Kaya po may church eh. Bakit may church? Diba? Napakasimple lamang yun eh. Kung hindi po mahalaga ang church na in-establish ng ating Panginoong Diyos, tayong nasa church ay group of believers. It's not the building, it's not the place, it's the people. Mga tao na, alam mo yun, nakatanggap ng biyaya ng ating Panginoon na maligtas sa kanyang mga kasalanan. Kaya po itinaguyod ng Diyos ang church para maging isa tayo sa pag-ibig, okay? Para maging isa tayo kay Kristo Jesus, okay? Nagtutulungan sa paglago, united sa paglilingkod sa Diyos, iisa na nagpupuri sa kanyang pangalan. Yung po yung church eh. Huwag yung gawin yung church na parang, attendan ko lang yan and then let me be, Brother Jay. Hindi po pwedeng ganon. Kaya nga po mahalaga na makita ninyo yung kahalagahan ng church. But in reality, mahirap magmahal talaga maging kapwa mananampalataya. Tama ba? Mahirap talaga eh. Okay? Maraming matitigas ang ulo, iba-iba yung ating mga, alam mo yun, likes and dislikes, iba-iba yung ating mga preferences. Okay? Kaya minsan tayo ay parang, ayoko yung tawa niya. O kaya, ayoko yung joke niya. Okay? Parang, alam mo, may mga taong ganun. Iba-iba po talaga tayo eh. But despite of that, na iba-iba po tayong lahat, tayo pa rin ay niligtas ng ating Panginoon regardless of our preferences or regardless kung sino po tayo. Pero tayo ay pinag-isa upang tayo ay makaranas ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya nga mahalaga po na makita natin yung mga katotohanan pong ito. Kaya naman may mga passages na 1 John 2:9-11 bilang command o paalala sa ating mga mananampalataya na tayo ay dapat na tunay na nagmamahal sa ating kapwa. So an evidence, as a Christian, tayo po ay may tunay na pag-ibig sa ating mga kapatiran. Kung tayo ay tinawag to love our brothers and sisters in Christ, na sana ay tunay sa bawat isa na at the same time, sana lumalago tayo sa aspeto pong ito. Siguro ang ating aralin ngayon ay mas magiging challenging. Kung may panawagan to love your brother and sisters in the Lord, ang panawagan ngayon sa ating pag-aaral ay magiging medyo challenging. Ang panawagan na ito ay magdi-define kung tunay nga ba ang inyong pananampalataya din. Kasi mas madali na mahalin yung kapatiran. Challenging, pero di ba? Parang na-experience naman natin yung love. Kahapon nga, actually, after cell, parang ayaw pang mag-uwian ng iba eh. Kung hindi lang sila nagutom for dinner. Kaya lang sila napilitan umuwi. Pero kung may nagpakain dito, naku, hindi na yun uuwi. For sure. Siguro atin pong basahin ang ating passage today at sa susunod na Sunday na atin pong ipagpapatuloy yung pag-aaral na ito. Luke chapter 6, verse 27-38. Basahin ko po yung buong context dahil mahalaga po na maintindihan po natin yung panawagan about love. Sabi dito, verse 27, but I say to you who hear, love your enemies. Do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who abuse you.
To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. And as you wish that others would do to you, do so to them. If you love those who love you, what benefit is that to you? For even sinners love those who love them. And if you do good to those who do good to you, what benefit is that to you? For even sinners do the same. And if you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners to get back the same amount. But love your enemies, and do good and lend, and expecting nothing in return, and your reward will be great. And you will be sons of the Most High, for He is kind to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as your Father is merciful. Judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Yung ating pong outline, nahatiin po natin itong verse 27 to 38 into 3 parts. First is the call to radical love. Second is the distinctiveness of Christian love. And then third, aralin po natin yung dalawang pangatlo next Sunday, the practice of merciful love. So start po natin yung ating pag-aaral sa the call to radical love. So dito, makikita pa natin sa simula pa lamang sa verse 27a, but I say to you who hear, love your enemies. Love your enemies. Sino sa inyo may enemy? Siyempre, hindi nyo sasabihin may enemy kayo. Pero in reality, meron kayong mga taong ayaw ninyo. Di ba? So parang considered na enemy itong mga ito dahil ayaw nyo sa kanila eh. Okay? Maring nasa isip ninyo, asawa at anak ko, asawa ko, kaaway ko yan eh. Kaya anak ko. Okay? Parang kung ating titignan, in some way, kung nahihirapan tayong mahalin ang asawa, pamilya natin, enemy pa kaya? Di ba? Kaya nga ang title ko is Radical Love. Radical love means a love that is unconditional, selfless, and transformative, going beyond ordinary human standards to reflect the very heart of our God. It is love without conditions, without borders, and without end. Pero bago natin itong tunay na maisabuhay, mahalaga na makita muna natin kung kanino ito naka-address. Okay, kasi may panawagan ng ating Panginoon. So, Brother Jay, ito ba'y panawagan para sa lahat? Yeah, for sure, lahat ito po ay panawagan para sa lahat ng tao that we are to love our enemies. Pero dito, maganda na magkaroon po tayo ng proper context. Sabi ni Jesus, but I say to you who hear. Okay, in Filipino Standard Version, subalit sinasabi ko sa inyong mga nakikinig. Sino yung mga nakikinig? Okay, o nakakarinig? Ang tunay na nakakaunawa ng pag-ibig sa kalaban o kaaway ay mga tunay na mananampalataya. Ang tunay na nakakarinig ng tama at may apply ng tama ang kautusan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus dito ay yung mga tao, mga mananampalataya na nakatunay na nakakapakinig ng salita ng Diyos. Lahat kayo, syempre, Brother Jay, hindi naman ako bingi. Yan, naririnig ko naman yan eh. Pero, maunawaan mo lang siya in a level of, okay, sige, love your enemies. Pero for a Christian, teka lang. Tunay nga na meron ako mga taong hindi minamahal. Iba po kasi ang response ng isang tunay na Christian dahil meron siyang conviction, meron siyang humility na kinikilala niya na oo nga, meron ako mga tao na hindi ko talaga minamahal. At ako, tinatawag ako ngayon ng Panginoon na mahalin ko din ang mga taong ito. Hindi siya parang rule lang na kailangan mong gawin at i-check mo yung box na ito para masabi mo na nagawa siya. Kung hindi, meron kang pag-unawa sa pakikinig ng katotohanan na ito ay importante dahil ako ay tinatawag ng aking tagapagligtas na gawin ang mga bagay na ito. Ang tunay na nakakapakinig lamang din ay ang mga tunay na mananampalataya. Upang inyong tunay na masunod ang panawagan o yung command dito ni Jesus, una ang inyong tunay, munang tignan, suriin ang inyong relasyon kay Jesus. Tunay nga ba akong Christian? Maraming magsasabi na Christian sila pero ito ay profession lamang. Pero walang tunay na relasyon. Marami pong ganun eh. Magpe-profess lamang po silang Christian.
Pero paano mga ba tunay na malalaman kung ikaw ay tunay na may relasyon sa ating Panginoong Hesus? Kung ikaw, unang-una sa biyaya ng Diyos, ay tumugon biblically sa gospel o sa mabuting balita. So, ibig sabihin, have you heard the gospel call? Inyo bang napakinggan ang mabuting balita at ikaw nga ba ay tunay na tumugon doon sa mabuting balitang ito? Ano nga ba ang gospel? Ang gospel po ay mabuting balita na panawagan ng kaligtasan sa mga taong makasalanan. Ano ang nilalaman ng gospel? Siguro sa ating pag-aaral in terms of evangelism, 4 po yung bagay na ating inaral na nilalaman ng gospel. Kakaturo ko lang nito last Sunday sa mga youth. Ano yung 4 na yon? God, man, Christ, response. O simple lamang ang nilalaman ng gospel na maganda na makita natin. God is the creator and we are accountable to God. Siya naglikha ng lahat, siya naglikha sa atin. So anything na ginagawa natin, accountable tayo kay God. Lahat ng iniisip nyo, lahat ng sinasabi nyo, lahat ng motibasyon nyo, kung lahat ng ito ay laban sa kanyang kabanalan, ito'y kasalanan laban sa kanya. Tamang pagkilala sa ating Panginoong Diyos kung sino siya. So yun yung unang bagay na dapat nating maunawaan sa gospel. Merong Diyos na naglikha at tayo ay talagang tunay na hindi nakasunod sa Kanya at hindi lamang siyang tagapaglikha, ang ating Panginoong Diyos din ay banal. Kung ang ating Panginoong Diyos banal, ibig sabihin po nito, ang ating Panginoon, He hates sin and punishes sin. So kung tayo ay makasalanan, tayo ay parurusahan ng ating Panginoong Diyos. Tayo Kanyang nilikha. Pangalawa, man, we are created by God and have sinned against our holy God. Sino sa inyong hindi nagkasala sa ating Panginoong Diyos? Lahat po tayo dahil malinaw po ito na dinescribe sa Romans chapter 1, chapter 2 at chapter 3. Sa Romans chapter 1 sinabi lahat ng mga Gentiles sinners. Sasabihin ng mga Hudyo, mga makasalanan niya mga yan. Then Romans chapter 2 sinabi ni Paul, hindi, kayong mga Hudyo din ay makasalanan. And then chapter 3, sinasabi doon ni Paul, lahat kayo nagkasala. Wala ni isang mabuti, wala ni isang naging matuwid. So, malinaw sa scripture, dinidescribe na ang tao, lahat tayo ay makasalanan. At lahat tayo ay dapat lamang na paparusahan. We deserve God's wrath because of our sin. Okay? Yun yung problema. Hindi natin kayang maligtas ang ating sarili sa ating mga kasalanan. At alam ito ng ating Panginoong Diyos dahil hindi tayo maliligtas ng ating mga mabubuting gawa. Hindi ito yung parang yun yung check and balance na okay, naggawa ko ito Pero actually in reality, napakarami po nating nagawang kasalanan laban sa ating Panginoong Diyos na hindi natin ito kayang bayaran. Kaya gumawa ng paraan ng ating Panginoong Diyos from eternity past na kanyang ipapadala ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Dahil tanging si Kristo lamang, si Jesus lamang ang ating pag-asa sa kaligtasan. He is our only hope in salvation. He is God, Jesus is God, and came to earth to save us sinners. Dumating si Jesus upang iligtas tayong lahat. At ano yung ginawa ni Kristo Jesus upang maligtas tayo? Dahil ang pamantayan ng ating Panginoong Diyos, ang nais niya is perfect righteousness. May nakagawa ba sa inyo ng perfect righteousness? Wala. Diba? Baka nga ngayon, nag-iisip na kayo ng masama sa akin, nagkakasala na kayo. Okay? Hindi natin alam. Pero wala pong naging matuwid perfectly. Ang pamantayan ng Diyos is perfect righteousness. Hindi nakagawa ng mabuti. Kung hindi perfection. And Jesus Christ lived a perfect life for us. At sinabi po sa scripture ng ating Panginoong Jesus ay hindi nagkasala. So, yung unang bagay na ginawa niya for our salvation is to live for us perfectly na hindi natin kayang gawin. Pangalawang ginawa ni Kristo Jesus, hindi lamang siya namuhay perfectly, but siya din yung nagbayad ng ating mga kasalanan. Wala po ni isa sa atin ang may kakayanan na pagbayaran ng ating mga kasalanan at tanging si Jesus lamang ang nakagawa nito. Pangatlo na ginawa ni Jesus ay victory over death. Okay? Resurrection. Si Jesus Christ ay muling nabuhay upang kanyang mapagwagian ang kamatayan na dapat nating pagbayaran. Pero kung ikaw, ngayon, nalaman mo ang tatlong katotohanan nito patungkol sa Diyos, patungkol sa ating mga sarili, at patungkol kay Kristo Jesus, paano ngayon tayo tutugon sa katotohanan ito? Yung response is, unang-una, by faith. Sasabihin ng marami, I have faith. Pero anong klaseng faith meron ka? Saan nakatuon ang iyong pananampalataya?
Sabihin ng marami kay Kristo Jesus, pero anong klaseng pananampalataya na meron ka sa ating Panginoong Jesus? Ang tunay na pananampalataya ay pagkilala kung sino si Kristo Jesus. Na siya ay Diyos, na siya ay bumaba upang tayo'y iligtas, na siya ang namuhay ng matuwid para sa atin, na siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan, na kung ako'y mananampalataya sa Kanya, ako ay tunay na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung faith. Faith na hindi lang nagsasabi na meron akong pananampalataya, pero may pinangahawakan yung faith natin na katotohanan na ayon sa katotohanan kung sino ang ating Panginoong Jesus. So, do you believe in Jesus Christ? Or do you believe in your works? Do you believe in yourself? Na, hindi, okay naman ako eh. Si Brother Jay lang yung nagsasabi na hindi eh. Hindi, actually, ang Bible ang nagsasabi sa atin na walang matuwid po sa atin ni isa. We all fall short of the glory of God. At malinaw po yan sa Scripture at malinaw po yan sa Romans chapter 3. Not only that we are to have faith in Christ, but that we are to repent. Repentance is acknowledging our sins. May pagkilala ka. O nga, Lord, tunay ako ay makasalanan at hindi ko kayang pagbayaran ito. And then you will confess it to God. Lord, forgive me for all of the sins that I have committed against you. Have mercy on me. At mahalaga po na atin pong itong i-confess at hindi lamang i-confess ito at ihingi ng kapatawaran, kung hindi may pagtalikod na rin sa kasalanan at pagsunod na kay Kristo Jesus. Ito nga ba ang response ninyo sa kasalanan? And as a Christian, we now follow Christ. Tama ba? So, ibig sabihin, malinaw sa atin kung ano ang gospel, may tamang response tayo dun sa mga katotohanan na inahayag sa atin sa salita ng Panginoon because the Word of God is truth. Ito po yung dapat nating pinangahawakan at pinapamuhay sa ating buhay. As Christians, we now follow Christ. Having been forgiven of our sins, we now live for God and for His glory. A true Christian will not live for himself. A true Christian will live for the glory of God. Pero siyempre, nagtatalo yan araw-araw yung self tsaka yung kay God eh. Pero as a Christian, nagpapatuloy kang lumalago. May transformation. Hindi siya, alam mo yun, perfectly, pero meron ng pagbabago araw-araw sa ating buhay na nagnanais na tayo na hindi natin sundin ang ating mga sarili, kundi susundin natin kung ano yung kalooban sa atin ng ating Panginoong Diyos. To live for His glory means obedience, trust, submission, and dependence sa ating Panginoong Diyos. So, knowing that, okay, importante na makita natin, true relationship with the Lord is important in order for us to truly obey at maisabuhay yung panawagan dito ng ating Panginoong Jesus. In line with our passage, ngayon na tayo ay tumugon na may tunay na pananampalataya kay Jesus at nagrepent na sa kasalanan at namumuhay na sumusunod kay Jesus. Ano yung panawagan ni Jesus para sa mga sumusunod sa Kanya? Love your enemies. Because you cannot love your enemies apart from being rooted first of all in Christ. Okay? So hindi natin magagawa to love our enemies apart from Christ. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa apart from Christ. Kaya nga kailangan natin makita unang-una yung ating relasyon sa ating Panginoon para mas maging malinaw sa atin yung panawagan dito. Teka lang, bakit ako hindi loving sa aking enemy? Kasi maaari na wala kang tunay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Hindi nyo kayang magmahal ng tunay o katulad ng pag-ibig ni Jesus kung wala din pa kayo kay Jesus. So if you are a believer, do you hear this truth? You are called to love your enemies at bilang tagasunod ni Jesus, ito ay inyong lalakaran, susundin para makita ang lahat ng lahat sa ating buhay kung sino nga ba ang ating Panginoon. Ang definisyon na tunay na pag-ibig ay makikita lamang kay Jesus. Okay? Paano ba magmahal? Then look at the life of Christ. Sa Kanya pa lamang makikita na po natin kung ano po ang pag-ibig. Ang ipinakita pong pag-ibig ng ating Panginoong Jesus ay agape kind of love. Siguro alam niyo na narinig niyo na yung word na agape, no? Hindi po ito pagkain. O mamaya isipin niyo na pagkain. Pero agape kind of love. Agape is selfless, sacrificial, and unconditional that reflects God's love for humanity and the love that He calls us to show to others. Sabi nga ni Leon Morris, and I quote, he was speaking of agape, which means love even of the unworthy. Love which is not drawn out by merit. Okay? Kasi most of the time,
Ang natural people, kaya natural na tendency ng isang tao na mahalin ang isang kapwa ay yung mga taong, nagpapakita din ng love sa kanya. Madaling mag-love ng kapwa kung loving din sila sa atin. Paano kung hindi siya loving? Normally, hindi natin sila bibigyan ng importansya. So, mahalaga na makita po natin ito. Ang pag-ibig mo nga ba ay nakabase sa sarili mo o nakabase sa klase ng pag-ibig ng ating tagapagligtas? Philip Ryken, and I quote, said, Jesus called his disciples to show a deliberate affection that was not based on what people deserved, but on the grace of God. Hindi po tayo titingin kung siya ay naging loving sa atin o hindi, pero tayo patuloy na magiging loving lamang sa ating kapwa. Ngayon, alam natin kung anong klaseng pag-ibig ito. Sino muli ang nais ni Jesus na ating mahalin? Enemies. Sino ba yung enemies? Meron ba kayo naisip na enemies ninyo? Maaring kapitbahay na maingay magpatugtog, di kayo nakakatulog, nagkakaraoke o videoke every 12 in the evening, 12 in the morning, early morning. Mga kaopisina ninyo, yung security guard na ayaw kang papasukin, ka-classmate na hindi nagko-contribute sa project, nareklamo ng maraming youth sa akin, o maging kaibigan mo, na dating kaibigan mo, na naging kaaway mo dahil shinare yung secret mo. Kaaway mo na siya ngayon. Mga normal things na nangyayari yun. Mga corrupt na politician. Ay, galit na galit ako sa mga corrupt na politician. Galit na galit ako kay Bongbong. Mga kasama mo sa kalsada. Galit ako sa mga kamote drivers. Okay? Maaring asawa mo. Maaring ngayon, galit ka sa asawa mo dahil di ka pinagluto ng breakfast. Kaaway mo siya ngayon, di kayo nagpapansinan. Okay? Maaring anak mo, na pwede din mo din sila maging kaaway dahil disobedient sila, hindi ko to love. O maging ako na inyong pastor. Sana naman, hindi nyo naman ako enemy. No? Ito si Brother J, di ko to gusto magsalita eh. Palagi ako yung palagi niyang ini-example. Hindi po, yung example po dito ay tayong lahat. Lahat po tayo ay makasalanan. Okay? Hindi ko alam kung sino man ang taong ayaw po ninyo, sabihin ninyong hindi man naman sila enemy, ang point ninyo is, ayaw ko lang sa kanila. Okay, kasi minsan ang thinking natin, pagka-enemy, yung kaaway, yung gusto mong, yung talagang galit ka. Pero maging sa mga taong ayaw mo, ito po yung kinoconsider na maaaring enemy po natin. Kung ayaw mo sa kanila, gayon din yon. Ikaw ay tinatawag ng Diyos na mahalin ng mga tao na hindi mo gusto o hindi mo feel na tunay na mahalin. Brother Jay, hindi ko talaga kayang mahalin yan eh. Kakaiba kasi talaga siya eh. Alam mo yun, kakaiba yung ugali niya. Weirdo siya eh. So siguro sila maintindihan, pero ako hindi. Hindi, actually, if you are a Christian, you are called to love everyone. Kahit ayaw mo doon sa politician na ito, mahalin mo siya, hindi ko sinasabi na okay lang yung ginagawa niyang kasalanan, i-condemn mo yung sin na ginagawa niya, pero you are to pray na sana, Lord, kaawaan mo po siya dahil kung magpapatuloy siya sa kanyang makasalanan na pag-uugali, meron pong consequence yung kanyang sin. At kawawa po siya in the end. So ipag-pray natin yung kanilang kaligtasan. Kaya nga mahalaga na makita po natin yan. Christ is calling you to love everyone. Kahit na may ginawa silang masama o kasalanan sa inyo silang mahalin. Napakahirap, ano? Brother Jay, paano kung nangutang hindi niya ako binayaran? Mamaya, nakalagay yan sa scripture, mamaya. Okay? Huwag niyo naman sabihin na hindi na ako magbabayad. Kailangan mahalin ako ng kapatiran ko. Hindi pa rin ganun, kasalanan pa rin yung hindi ka nagbabayad. Okay? Ang point dito is loving your enemies. Okay? To love your enemy is not to have a vengeful heart. Okay? Ibig sabihin, kung merong gumawa sa iyo ng masama, hindi mo siya kagad pag-iisipan, ginawan mo ko ng ganito, Ako din. Timingan lang kita. Alam mo yun, yung parang may gusto ko kagad pagganti o kaya, kwinento mo ako, ginasip mo ako dito, ikaw nga rin, gagasip din kita. I-slander din kita. Hindi po dapat vengeful heart kung tunay tayo nagmamahal ng kapwa. Romans 12:19-21 reads, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.
To the contrary, malinaw na malinaw ito if your enemy is hungry, let him be hungry. Hindi, di ba? Malinaw. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Yung merong bungo na may crossed na bones. Hindi, drink. Water. Kung mahal mo, kung gusto mo talagang pakitaan ng love siya, di ilibre mo sa juice. Di ba? Give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coals on his head. You will make him feel guilty. Kasi ang sama ko dito, pero pinapakitaan niya ako ng love. Diba? So, hindi dapat galit yung isukli ninyo doon sa mga taong gumagawa sa inyo ng masama. Kung hindi, magpatuloy kayo na maging mabuti at gumawa ng mabuti sa kanila. Sabi nga, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Simple yan, Bible na nagsasabi, malinaw po sa salita ng Panginoon na ito po yung dapat nating gawin pagdating po sa mga tao na gumagawa po ng masama sa atin. Paano ngayon ang gagawin ko? Ipag-pray sila. Magtiwala ka sa Diyos. Hindi ko na sinasabi na hayaan lang ang kasalanan, pero hindi ka tutugon ng katulad nila na nagbabalak ng masama o magresulta ng kasalanan ang iyong pagtugon. Hindi tayo dapat mag-respond in sin. Okay? Kundi maging mapagpatawad, ginagawang opportunity ang sitwasyon na mag-glorify si God sa sitwasyon na tunay na mahirap. You will glorify God if you will respond in love kung may mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Okay? I'm not saying na ito tolerate nyo yung ginagawa nilang masama. Pwede nyo silang i-correct, lovingly pa rin, okay? With patience, with love, and with understanding. But we are always called to respond in love. Siguro magandang example ang ating Panginoong Hesukristo. 1 Peter chapter 2 verse 22 to 23 reads, He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continued entrusting himself to him who judges justly. So, yung kung paano mag-respond, magpakita ng love ang ating Panginoong Jesus, ganun din po dapat tayo. Sundin po natin yung example po ng ating Panginoong Jesus. Mahirap po talaga ito, pero if you are a believer, di ba, may grace si God, i-enable niya tayo to truly love other people, sa atin yung Holy Spirit, binigay niya yung Holy Spirit to those who have come to faith, para turuan tayo, paalalahanan tayo, at enable tayo na gawin natin ang kalooban ng Panginoon. So if you are not loving others, it only means hindi mo sinunod ang kalooban ng Diyos. Hindi ka lumalakad katulad ni Jesus, at ito po ay kasalanan. So not loving others, being vengeful, returning back with a sinful attitude is sin. Ang susunod na tanong, alam ko na ngayon, ako'y panawagan sa isang Christian, love others. If you are not a Christian, come to faith in Christ, have faith in Him, repent of your sins, and then obey this command. Ang magiging katanungan, paano ko maipapakita ang pag-ibig na ito sa kanila, sa mga tao na hindi ko type o enemy ko? Ating isa-isahin yung sinabi ni Jesus. Number 1, do good to those who hate you. Okay? Meron ba mga taong ayaw sa inyo? For sure, kilala nyo yun. Di ba? Ako, kilala ko yung mga taong ayaw sa akin. Okay? Simple lamang ito, madaling intindihin, love them in action, not just words. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 9, do not repay evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, bless. Kapag na-revile ka, may ginawa sa iyong masama, may sinabi sa iyong masama, bless them. Ibig sabihin, love them. For to this you were called. Diba? Tinawag tayo to love our enemies, that you may obtain a blessing. So, if I will obey God, there will be a blessing. Anong blessing ito? Yayaman ako? Hindi. Yung blessing nito is an opportunity for me. Ano bang tuon ng isang Christian? Ano ba yung kalooban natin bilang isang Kristiyano? Mag-glorify sa God. Yung blessing is that we may be able to glorify God and grow in the character of Christ. Yun yung blessing. Uy, opportunity to para sa akin na mag-glorify ko si God at lumago kay Kristo. Yun po yung blessing. So, every time you bless those people who hate you,
is an opportunity for you to grow in Christ. Kasi yun po yung goal ng salvation eh. Goal of salvation is not just for us to suffer in hell, para hindi ka mapunta sa hell, kung hindi tayo sinave para tayo ay maging kawangis ni Kristo Jesus. Kung may nagsalita ng hindi mabuti sa iyo bilang isang mananampalataya, patuloy ka na magsalita ng mabuti sa kapwa. Not gossip, not slander, but words katulad ni Stephen in Acts chapter 7 verse 59 to 60. Sabi doon, as they were stoning Stephen, isipin nyo na to binabato siya. Okay? He called out, Lord Jesus, receive my spirit. And falling on his knees, he cried out with a loud voice, Lord, do not hold this sin against them. That is blessing. Ikaw kaya, hindi ka pa nga binabato, galit ka na eh. Diba? Inagawan ka lang ng upuan mo ngayon, galit ka na eh. Doon ako dapat nakaupo Hindi mo pa nga na-experience yung stoning eh. Ito stoning yung kay Stephen. Ano sabi niya? Lord, do not hold this sin against them. And when he had said this, he fell asleep. Yun yung blessing. Submission sa ating Panginoon. Maging ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay nakapako sa krus ng Kalbaryo, hindi tumawag ang ating Panginoong Jesus, okay, pinako niyo ako, papadala ako ng mga anghel para parusahan kayo. Hindi po eh. Anong prayer ni Jesus Christ? And Jesus said in Luke 23:34, Father, forgive them, for they know not what they do. Lord, patawarin niyo po sila. Kasi hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, yung una dapat po natin gawin is to do good to those who hate you. Doing good to those who hate you means forgiving when wrong, katulad ni Joseph. Diba si Joseph, anong ginawa sa kanya ng mga kapatid niya? Binenta siya. Diba? Pwede siyang magalit eh, pero nagpatawad siya. Katulad ni David, refusing revenge. Diba? Si Saul, diba? Pinahunt siya ni Saul, hinahunting siya ni Saul, pero hindi siya nag-take revenge. Showing kindness, katulad ni Elisha. Praying for enemies, katulad ng ating Panginoong Jesus at ni Stephen. So doing good means forgiving, refusing revenge, showing kindness, praying for enemies. Ito yung mga simple at mga magandang example na pwede nating gawin doon sa mga tao na gumagawa sa atin ng hindi mabuti. Second, ano pa, Brother Jay, ang kailangan kong gawin? So malinaw na, Brother Jay, I'm to do good to those who hate me. Second, bless those who curse you. Okay, may nag-curse na ba sa inyo? Siguro for your lifetime, meron naman nag-curse, ano? Bless those who curse you, pray for those who abuse you. Okay? Responding with kindness instead of retaliation. Mapapansin niyo parang paulit-ulit. Huwag kang mag-return ng hindi tama. Kasi tayo pong lahat, meron po tayong vengeful heart. Tama ba? Meron tayong narinig na sinabi sa ating hindi mo, siya nga, galito din naman siya, parang yabang niya. Alam yung kahit na yung mga simpleng comment lamang na ganoon, hindi pa rin po mabuti. Kasi may panawagan po tayo na hindi tayo mag-retaliate in sin. Ano po ba yung madalas na response ng tao? Kung may sinabing masama, ang unang-unang nasa puso ay gumanti. Okay? O magsabi din ng mga masamang salita. Kung ikaw ay Christian, tayo ay tumugon. Sa napakahirap man ito, tutugon tayo ng may pag-ibig sa ating kapwa. At dahil ikaw ay isa na kay Jesus at tunay mo na siyang kilala at nasa iyo na ang Holy Spirit na tutulong sa iyo, ikaw by grace tutugon with blessing and not curse. Siguro maalala niyo yung story ni David at ni Shimei sa 2 Samuel 16:5-13. Ako habang binabasa ko ito, galit na galit ako doon kay Shimei. Parang ako pa yung galit para kay David. Pero ang kagandahan actually, every time I read this passage, alam mo yun, dahil pumalit si Absalom, tapos si Shimei, andun siya, kung ano-ano yung mga curse na sinasabi niya, kina-curse niya si David, binabato niya pa si David, okay, tinatawag siya kung ano-ano mga pangalan. At dito makikita natin yung mga tauhan ni David, nais nilang patayin itong taong ito. Do you want me to kill this dead dog? Sabi nung kanyang mga kasamahan. But David restrained them, saying, sabi ni David, leave him alone. It may be that the Lord told him to curse. So nagpatawad si David kay Shimei. Hari po ito ng Israel. Actually, kung may sinabi kang masama sa isang hari, anong resulta dapat nun? Death yun! Pero nagpakita siya ng pag-unawa, ng pag-ibig, at hindi siya nag-retaliate. Imbes na dahil kinurse siya pa rin ay nag-bless. In application,
Blessing those who curse you means refusing revenge and entrusting justice to God. Si God na ang bahala sa kanya. I'll be praying, Lord. Huwag nyo na pag-pray, Lord, parusahan mo to na matindi. Ha? Sana, Lord, magkaroon siya ng ganito. Hindi po ganon. Okay? Kung hindi, Lord, nakakalungkot po dahil siya po ay namumuhay sa kasalanan at ito po ay may resulta na hindi magiging maganda para sa kanya. Lord, I pray na sana makita niya yung kanyang kasalanan na ginawa at sana pagsisihan niya ito. So, to bless those who curse you is to speak peace instead of retaliation. Pray for those who harm you. Panalangin nyo yung mga taong nag-harm sa iyo. Forgive instead of holding grudges. Ito yung maraming tao ngayon eh. Yung mga may bitterness at grudges. Okay? Alam mo yun, yung parang 20 years na, hindi na pinatawad. Alam mo, nung youth pa lang ako, ginawa niya sa akin ito eh. Tapos ngayon, nasa 60 years old na siya, no? Ano yun, parang, you are not to hold grudges. Dapat wala na pong bitterness, but we are to forgive. And then trust God to handle justice. So ano pa yung nais ng ating Panginoon? How we are to show love to our enemies. Sabi doon, verse 29, turn the other cheek. To one who strikes you on the cheek, offer the other also, and from one who takes away your cloak, do not withhold your tunic either. Meaning, willingness to endure wrong without revenge. Love absorbs offense. So, ibig sabihin, yung love, kung meron tayong pagpapakita ng pag-ibig, i-absorb mo yung mga ginagawa niya hindi tama sa'yo. Magiging patient, magiging understanding ka sa taong ito. So, muli, it's about not taking revenge. Di ba? Parang, di ba kayo nagtataka? Bakit paulit-ulit ito? Dahil nga, ang ating puso ay puno po ng paghihiganti. Hindi ito hahayaan lang. Hindi dito sinasabi na hayaan lang natin na gawin nila yung gusto nila at hindi po natin i-defend yung ating sarili. Sige, bugbugin mo lang ako. Sige pa, hindi. We are called also, salagin nyo naman kung sinusuntok kayo, no? Huwag ka nga lang mag-retaliate na pagka sinalag mo, suntok ka din. Hindi naman ganon. Kung baga salagin mo lang, pwede bang mag-plead ka na, mag-sorry sa kanya. Kung meron gawa ako sa yung masama, patawarin mo ako. Huwag mong ipagpatuloy yung ginagawa mong masama sa akin. Baka mamaya makita ko na lang kayo, binubugbog kayo, sige pa. Sinasagasaan ka na ng sakit, sige, sagasaan mo lang ako. Hindi po ganon. Ang tuon ng passage na ito ay hindi tugon ng vengeance sa kapwa at patuloy lamang na mahalin natin yung gumagawa sa atin. Ibig sabihin, kung ginagawa niya ito, pag-pray mo siya, at kung patuloy niyang ginagawa, ay hayaan mo lamang siya, kundi ipanalangin lamang siya. At mag-respond ka ng tama. Siguro para mas maunawaan natin, maganda po yung pagkaka-explain ni John MacArthur at i-quote ko po siya regarding this. He explained this way clearly. Sabi niya, and I quote, Jesus demonstrated the proper response to being unjustly humiliated during his trial before the high priest. When one of the officers struck him, he did not turn his head and ask to be struck again. Diba? Kung maalala niyo yung story na ito, diba? In-struck si Jesus Christ, pero hindi niya. But neither did he lash out in anger and revenge at his mistreatment. Instead, ano yung ginawa ng ating Panginoong Jesus? He calmly pointed out the injustice of the act. Okay? So, pinoint niya yung injustice. Yung ginagawa mo ay hindi tama. Will you strike me because I just said the truth? Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus eh. So, hindi siya yung parang hinahayaan niya. But to turn the other cheek is, like Jesus did, to accept hostility and ill treatment without hatred or retaliation, but to show love in return. What happened to Jesus Christ during the time of trial and during the time na siya ay pinaparusahan, inaccept niya lang lahat ng mga paghihirap na iyon. Hindi siya nagalit, hindi siya nag-respond ng kasalanan. Nagpatuloy lamang siya na, okay, sige, hanggat sa umabot siya na ma-crucify siya. Loving enemies means accepting ill treatment without hatred or retaliation. Mahirap po ito. And kaya nga sabi ko, tunay na mananampalataya, mahalaga na maunawaan ito dahil ito yung klase ng pag-ibig na nais ng ating Panginoong Jesus. This is radical love. We are to love like Jesus. To turn the other cheek means respond to insults with calm words instead of harsh ones. Refuse to retaliate when wronged, choosing forgiveness,
Show kindness even when mistreated, trusting God to vindicate. Another one on how we are to love our enemies, give freely to those who take from you in verse 30. So, give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods, do not demand them back. Meaning radical generosity that reflects trust in God's provision. So be generous. Giving not because someone deserves it, but because God calls us to reflect His generosity and grace. Siguro magandang example dito ay si Joseph sa kanyang pag-provide sa kanyang mga kapatid in Genesis chapter 45, verse 10 to 11. Alam po natin na yung mga kapatid niya, ginawan siya ng masama, pero dito makikita natin, nagpatuloy na nagbigay pa rin si Joseph ng pagkain para sa kanila. Hindi lamang pagkain, pero binigyan pa sila ng lupa. Okay? So, bigyan nyo ng lupa yung mga kapatiran nyo dito sa church. Okay. Yung joke lang po yun. No? Siyempre, wala tayong kakayanan na gano'n. No? And care during famine. Ibig sabihin, kung meron taong nangangailangan, tulungan mo sila. Sa abot na makakaya mo, no? Hindi ko naman sinasabi, wala naman ako, Brother Jay. Sa kung ano yung iyong kayang gawin. Giving freely even to those who took his freedom, makikita natin sa life ni Joseph, shows God's love at work in his life. Patuloy lamang tayo na maging, alam mo, may naghihingi. Minsan kasi nagbibigay tayo. Okay, kasi mukhang mabait ka naman. Sige, bibigyan kita. Hindi dapat tayo tumitingin sa kung sino sila, kundi maging generous po tayo. Patuloy po tayong magbigay. O kaya, paano kapag ka, Brother J, yun ang utang sa akin, manghihingi. Ikaw, bayaran mo muna yung utang ko. Di ba? Gagalit ka pa, no? Pagkasabihan mo pa siya. Pero wala naman siguro kayong, meron ba sa inyo may pagkakautang sa isa't isa dito? Wala naman siguro, no? Kina-clarify ko lang, baka mamaya na-hurt na kayo. So, mahalaga na makita po natin that we are to give. Give freely passage means share resources with those in need even if they cannot repay. Okay? Huwag nyo naman ibibigay yung buong, alam mo yun, kakayanan mo, tapos mawawala ka na. Pero you give whatever you can give and then do not expect something in return. Okay? Release grudges when people take advantage. Okay? Kapag minsan obvious na parang tinitake advantage na ako nito. Kapag tinitake advantage, nararamdaman mo na tinitake advantage ka, ano yung madalas na magiging response mo? Gagalit. Diba? Pero inaalaw ni God na take advantage ka, not because of your foolishness, but the Lord allowed it out of His sovereignty para mag-respond ka katulad ni Joseph at katulad ng ating Panginoong Jesus. So practice open-handed living, seeing possessions as tools for blessing others. Huwag po tayo maging maramot. Okay? Kundi tayo po ay patuloy na magbigay. Kahit na sila ay gumagawa ng masama sa atin, at kung meron silang pangangailangan, di ba nga sabi nga, when your enemy is hungry, pakainin mo siya. Di ba? Ng baliwag. Kasi pagkain natin dito sa BSL palagi. Okay? Painumin mo siya kung siya ay nauuhaw. Magbigay ka pa rin, hindi nakabase kung sino ang taong ito. Okay? And lastly, the golden rule principle. Makikita po natin ito sa verse 31. And as you wish that others would do to you, do so to them. For sure, itong golden rule na ito, ilang beses nyo nang narinig in your life. Okay? Makikita po natin sa lahat po ng mga sinasabi ng ating Panginoong Jesus patungkol po sa loving our enemies, ito po ay kanyang sinasummarize ngayon sa verse 31. At ito po yung statement na tinatawag ng golden rule. As you wish that others would do to you, do so to them. Marami actually na may golden rule. Okay? Minsan mali po yung pagkakaintindi natin sa golden rule po ng ating Panginoon. At marami din pong mga philosophers before na meron po silang kanilang version ng golden rule. Okay? At nagbibigay po ito ng confusion sa maraming tao. At sabihin ko po na yung nabanggit po ni John MacArthur, let me read that, sabi niya, the Greek philosopher Isocrates wrote, do not do to others that which angers you when they do it to you. Okay? Isa po yun. In his Analects, Confucius counseled, at sabi po niya, never impose on others what you would not choose for yourself. In the apocryphal book of Tobit, commands, do that to no man which you hatest. Okay? And sabi ng isang Jewish rabbi,
Hillel summed up the Torah in this statement: what is hateful to you, do not do to your neighbor. Okay? Ibig sabihin ng kanilang golden rule, don't do to others what you don't want done to you. Sounds like, ng katulad ng kay Jesus, okay? Pero ito po ay may malaking pagkakaiba. Katunog siya, parang parehas, mukhang golden rule din naman talaga yung sinasabi ng mga ito, pero ito po ay negative version ng golden rule na itinuturo ng ating Panginoong Hesus dito po sa verse 31. Okay? In short, ang tuon ng kanilang golden rule is self-serving, self-love, at concern. Ang concern ay makareceive ng good treatment in return. Okay? Example, if you don't like being lied to, then don't lie to others. Okay? So hindi ako maglalay para sila din hindi mag-lie sa akin. Di ba hindi yun love? Kasi self-serving. Kasi ang tuon pa rin ng bagay na yon para gawan ako ng mabuti ng iba, kaya ko to gagawin tong mga bagay na ito. Hindi po yun yung golden rule na itinuturo ng ating Panginoong Hesus. Parang okay naman, pero gagawin mo lamang ang bagay na ito kasi nais mo na ito din ay gawin sa'yo. Self-motivated po yung golden rule na mga itinuturo po ng mga philosophers before at self-serving. Pero ang tinuturo ng ating Panginoon is the positive golden rule. Do to others what you would do to others what you would want them to do to you. Example, if you would like kindness, then actively show kindness to others even if they don't return with kindness. Hindi ka nakabase sa iyong papakita na kabutihan para pakitaan ka ng kabutihan in return. Pero gagawin mo yung kindness na ito dahil ito yung nais ng ating Panginoong Diyos. The difference, the negative version is about avoiding harm so you don't get hurt. The positive version is about actively showing love even when it costs you something, even if others don't repay you. Yun yung golden rule. Gumawa ka pa rin ng mabuti kahit na hindi ito suklian ng kabutihan. Siguro para mas maintindihan natin, in-explain din ito ni John MacArthur sa kanyang commentary, sabi niya, and I quote, Jesus, however, calls for selfless love, not that focuses solely on the well-being of its object. The love He commands seek to treat others the way it would want to be treated by them, even if they do not love that way in return. That is how God loves. And that supernatural love is impossible in the human level. Only Christians are capable of it because the love of God has been poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. Romans 5:5. So, mahalaga na makita po natin yung golden rule na atin pong sundin sa buhay, tandaan sa ating buhay, na tayo nga ay tunay na makikitungo sa ating kapwa ayon sa kagustuhan ng Panginoon kahit hindi natin ito maranasan sa kanila. In ending, Jesus' teaching here in Luke chapter 6, verse 27 up to verse 31 sa ating inaral, calls us to a love that is radical, merciful, and generous. A love that goes beyond human instincts and reflects the very heart of God. Katulad po ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga, yung word na love your enemies, is agapao. Okay? It is agape love. Sacrificial, selfless kind of love. To love enemies, bless those who curse, turn the other cheek, give freely, and live by the golden rule is not natural. It is something supernatural that Christians can only do. And I do hope kung Christian tayo, atin pong isabuhay ito. Kung hindi nyo na isabuhay at Christian kayo, then repent. Lord, forgive me. Kung ako po ay hindi po nagre-return ng love sa mga tao na ayaw ko at hindi ko type, hindi ko gusto. Siguro, isa sa mga blessing sa akin na pinakita sa akin ng Panginoon before, siguro part na rin ng loving the enemies, before I became a Christian, actually, marami po akong kaaway. Marami ko po talaga kaaway. Kasi basagulero po ako eh. Marami po talaga akong kaaway. But nung naging Christian ako, and I thank the Lord for that, and I do believe a lot of Christians experience this, na alam mo yun, kahit hindi nila alam, Lord, sana mapatawad niya ako, sana kapag nakita ko sila, sana makapaghingi ako ng sorry sa kanila,
marami po akong mga in-email before at nung nagkaroon ng Facebook that time, finacebook ko sila at nagsabi ako sa kanila na sorry for what I have done during college. I was really hard on you at hindi maganda yung aking ginawa sa iyo. I hope that you will forgive me. Hindi siya nag-reply pero alam ko nabasa niya 'yon. Pero ang importante, nakita ko na kasalanan yung mga ginawa ko laban doon sa mga taong ito at ayoko na magkaroon ng kaaway. Kasi hindi yun yung kalooban ng ating Panginoong Diyos eh. I mean, siyempre, hindi ko masasabi, hindi ko din pwedeng sabihin sa inyo na, Brother Jay, pag may ginawa sa inyo ng masama, hindi ka na-hurt ako, naiinis ako, nagagalit ako. Pero being reminded that I am to love those who hate me, love my enemies, I would rebuke myself, I would tell myself, Jay, hindi tama yan, that is not glorifying God. Then I would come to God and ask for forgiveness. Lord, forgive me, nag-respond po ako ng hindi tama. Lord, forgive me, dahil nag-isip po ako ng masama sa taong ito dahil meron siyang sinabi sa akin ng hindi maganda. May mga taong, maraming mga taong gumagawa sa akin ng hindi maganda na naging pastor ako, pero patuloy lang ako nagpakita ng pag-ibig sa kanila. Patuloy ko lang sila kinakausap, patuloy ko lang sila na, alam mo yun, pinapakitaan ng pag-ibig dahil ito yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Hindi dahil magaling ako, dahil kinaawaan ako ng Panginoong Diyos at pinatawad niya ako sa aking mga kasalanan at dahil sa kanyang mayamang pag-ibig na kanyang ipinaranas din sa akin. Tumutugon ako dahil hindi ako mabuting tao. Tumutugon ako dahil sa pag-ibig na aking naranasan din sa aking Panginoong Diyos. At nawa tayong mga Kristiyano ay tumugod din na katulad ng may pag-ika, tulad ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Na tunay tayo na sumusunod sa Kanya, na tunay nga tayo na nagpapasakop sa Kanya. When we live this way, we show the world what God's love look like. Diba? Napakita natin kung ano yung pag-ibig ng Diyos. A love without limits, a mercy without measure, and a generosity without end. This is the love that transforms hearts, heals communities, and glorifies our Father in heaven. So we are commanded, as believers, we are commanded to love our enemies. At paano mahalin sila, atin po itong naaral. Wala po tayong ligtas sa salita ng Panginoong Diyos. Hindi nyo pwedeng sabihin, ay Brother Jay, hindi ko alam. Now you know. Di ba? Now you know. Paano tayo dapat tumugon sa mga tao na hindi kaibig-ibig, sa mga tao na masasama, sa mga tao na may sama ng loob sa atin o galit sa atin, o sa mga tao na hindi natin gusto. Tayo ay patuloy lamang na magpakita ng pag-ibig sa kanila. The command to love is not optional. Hindi mo pwedeng sabihin, teka lang Brother Jay. Hindi. We are to love everyone. Okay? It is the mark of a true disciple of Jesus Christ. Let us pray. Lord, once again, thank you for your word. Thank you for teaching us this important truth, Panginoon Ama, dahil lahat po kami guilty, Panginoon Ama, and most of the time, ang aming response sa mga tao na gumagawa po ng masama sa amin ay nag-iisip din po kami ng masama laban sa kanila. Hindi po kami nag-respond with love. Hindi po kami nag-respond katulad ng love na meron po kayo sa amin, hindi katulad ng love ni Christ. But Lord, we are always dictated by our own feelings, Lord, that is sinful. So, Lord, we ask for forgiveness and help us as believers, Lord God, to respond in a loving way, Panginoon Ama. Katulad ng pag-ibig nyo, katulad ng pag-ibig ni Kristo Jesus na kanyang naging example para sa aming lahat na amin pong sundin. And for those who have not yet come to faith, I pray for their salvation so that they may truly experience, Lord God, loving others, Panginoon Ama. At nawa, magdala sa kanila ang inyong pong pag-ibig dahil alam po ng bawat isa na kami ay tunay at labis na makasalanan. Pero kami, Panginoon Ama, ay pinakitaan nyo pa rin araw-araw ang inyong pag-ibig. At nawa mag-respond, Panginoon Ama, ang bawat isa na wala pa kay Kristo nang may tunay na pananampalataya, na may tunay na pagkilala sa kanilang mga sarili, talikuran ng kasalanan at sumunod kay Kristo Jesus. So I pray for your grace for everyone. I pray, Lord God, that we may love like Christ. In Jesus' name we pray. Amen and